Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay ang Divine Mercy, ang mabathalang awa ng ating Panginoong Jesus. Divine Mercy, boundless love and compassion of God, particularly His forgiveness and mercy towards sinners, associated with the visions and revelations experienced by Saint Faustina Kowalska, a parish nun. Ayun. Ito po ay tungkol sa pagmamahal at habag ng ating Panginoon sa kanyang pagpapatawad at awa sa mga makasalanan. At nakaugnay din po ito sa kanyang mga pagpapakita kay Sister Faustina Kowalska. Meron po tayong 5 topics. Ang Chaplet of Divine Mercy, the Image of Jesus, Novena to the Divine Mercy, Feast of Divine Mercy, at ang mga promises. Dito po tayo sa Chaplet of Divine Mercy. Jesus asked Saint Faustina and through her to celebrate the hour of great mercy, promising tremendous graces for those who do so, both for themselves and for others. At this hour, at 3 o'clock, implore my mercy, especially for sinners, and if only for a brief moment, immerse yourself in my passion, particularly in my abandonment at the moment of agony. This is the hour of great mercy. Ayun po, kinuusap na ating Panginoong Jesus si Sister Faustina na i-celebrate ang hour of great mercy, ang oras ng mabathalang awa at ang mga nagpa-promise ng tremendous graces, madaming biyaya para sa mga gagawa nito sa sarili at para sa iba. Tuwing ikatlo ng hapon, ang oras ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Kahit sa maliit na oras lamang ay magnilay para sa kanyang pagpapakasakit. Lalo na yung abandonment na nag-iisa siya, na siya'y hinuli ng mga sundalo at nagtakbuhan na ang kanyang mga disipulos. Ayun po, inaas tayo ng ating Panginoong Jesus na sa tuwing 3 o'clock ng hapon ay sambitin natin ang Chaplet of Divine Mercy. So, ang Chaplet po ng Divine Mercy, well-known na po ito at araw-araw nang sinasambit, narinig sa mga simbahan at sa mga online, di ba po? So, gagamit lamang po ng isang regular na rosary. Regular na rosary, di ba po? Tapos, yung expired Jesus, tapos,
Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. Tapos, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Tapos, ayun po ulit, Eternal Father. So, nasa internet naman po kung paano dasalin ang chaplet ng Divine Mercy. At iniimbitahan din tayo hindi lang sa tuwing ikatlo ng hapon. Ito ay sa bawat oras. Ayun po. Dito tayo sa ito po. Why 3 o'clock? So important for practicing a devotion to Divine Mercy. Jesus died at 3 p.m. on a Friday. This is the hour of great mercy. While 3 p.m. is the best time to pray the Divine Mercy Chaplet, the faithful can say this prayer any time of day and on any day of the week. Jesus told Saint Faustina, "Say unceasingly the chaplet that I have taught you. Whoever will recite it, they will receive great mercy at the hour of death. Priests will recommend it to sinners as their last hope of salvation, even if there were a sinner most hardened. If he were to recite this chaplet only once, he would receive grace from my infinite mercy." Ayun. Ayun po kung sinong magsasambit ng chaplet ng Divine Mercy kahit pa makasalanan at kahit isang beses nilang sabihin, ay makakakamit na siya ng infinite mercy ng ating Panginoong Jesus. At sa hour of death, ay makakatanggap siya ng great mercy. Dito po tayo sa number 2, the image of Jesus. Our Lord asked Saint Faustina to have an image painted by His Divine Mercy. Along with the words, "Jesus, I trust in you," he said, "I desire that this image be venerated first in your chapel and then throughout the world." Ayun po, ni-request na ating Panginoong Jesus si Sister Faustina na magpagawa ng kanyang imahe ng Divine Mercy at magkaroon sa bawat simbahan at sa buong mundo. Alam niyo ba na recommended ang image ng ating mahal na poong Jesus ng Divine Mercy sa bawat tahanan? What do the rays of light shining from the heart of Jesus represent? Ano daw nire-representa ng mga rays? Dalawang rays, isang red, isang white. During prayer, I heard these words within me. The two rays denote blood and water. The pale ray stands for the water that makes souls righteous. The red ray stands for the blood, which is the life of Jesus. These two rays issued forth from the very depths of my tender mercy when my agonized heart was opened by a lance on the cross. So,
Nung sinibat po ang ating Panginoong Hesus ay dumaloy ang dugo at tubig. So, ito po yung ray na puti at pula. Ang puti ay sa tubig na naglilinis ng mga kasalanan. At ang red ay sa blood, sa dugo na ibinuhos ng ating Panginoong Hesus. Number 3 po, Novena to the Divine Mercy. Jesus asked that the feast of the Divine Mercy be preceded by a novena to the Divine Mercy, which would begin on Good Friday. He gave Saint Faustina an intention to pray for on each day of the novena, saving for the last day the most difficult intention of all, the lukewarm and indifferent, of whom he said, "These souls cause me more suffering than any others." It was from such souls that my soul felt the most revulsion in the Garden of Olives. It was on their account that I said, "My Father, if it is possible, let the cup pass me by." The last hope of salvation for them is to flee to my mercy. On each day of novena, you will bring to my heart a different group of souls, and you will immerse them in this ocean of mercy. On each day, you will beg my Father on the strength of my passion for the graces of these souls. Novena po, ang nag-ask po ang ating Panginoon kay Saint Faustina ng novena na uumpisahan ng Biyernes Santo. At ang pinakahuling araw ay para sa intention ng mga lukewarm and indifferent souls. So, kasama ka ba doon? Kasama ba tayo doon sa mga lukewarm, sa mga indifferent? Dahil ito ang tunay na nagbibigay pakasakit sa ating Panginoon, ang mga maligamgam at ang mga souls, ang mga kaluluwang walang pakialam na kung gaano ang hirap ng ating Panginoon, hindi na lamang ito pinapansin, hindi ito binigyan ng halaga. At ito rin, dahil dito sa mga taong ito, kaya sinabi ng ating Panginoon, "My Father," yun, Ama ko, kung ito ay posible, let this cup pass me by. Na ang mga kaluluwang ito ay inaano niya na kung pwedeng hindi na matuloy, nakikiusap siya sa Ama na kung pwedeng hindi na matuloy ang pagdurusang ito. Dahil sa mga kaluluwang maligamgam at walang pakialam. Ayun. On each day, you will beg my Father on the strength of my passion for the graces of these souls. So, para sa conversion ng mga souls na ito. Nasa araw na ito, ialay ang mga lukewarm and indifferent souls upang magkaroon sila ng biyaya para sa mga kaluluwang ito.
Feast of Divine Mercy. So, after ng 9 days na novena, ang dulo, ang huli ay ang Feast of Divine Mercy, ang second Sunday of Easter. Celebrated on the Sunday after Easter, which is the last day of the octave. Whoever approaches the fountain of life on this day will be granted complete forgiveness of sins and punishment. I want the image solemnly blessed on the first Sunday after Easter, and I want it to be venerated publicly on that so that every soul may know about it. This feast emerged from the very depths of my mercy, and it is confirmed in the vast depths of my tender mercies. I desire that the feast of my mercy be a refuge and shelter for all souls, especially for poor sinners on that day. The very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon these souls who approach the fount of my mercy. The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. On that day, all the divine floodgates through which grace flow are open. Let no soul fear to draw near, near to me, even though its sins be as scarlet. Tell souls about this great mercy of mine, because the awful day, the day of my justice, is near. I am prolonging the time of mercy for the sake of sinners. But woe to them if they do not recognize this time of my visitation. Before the day of justice, I am sending the day of mercy. He who refused to pass through the door of my mercy must pass through the door of my justice. Ayun po. Ang feast ng Divine Mercy. Sa araw na yon ay bubuksan ng Panginoon ang mga floodgate ng kanyang Ocean of Mercy, parang dam, di ba po? Yung dam, maraming mga floodgates. So, bubuksan lahat yon. At kung sino man ang nakapangumpisa ng komunyon at ipipray ang intentions for the Holy Father, at makapagsimba, ay magkakaroon ng plenary indulgence. Tanggal lahat ng kasalanan, pati ang temporal punishment. So, yun nga po, di ba, nabanggit na kung sino man ang mamamatay na nakakuha ng plenary indulgence ay diretso ng heaven. So, ito po, iniimbitahan tayo ng ating Panginoon sa Feast of Divine Mercy. Malapit na po. So, bubuksan niya ang lahat ng gate. Ini-extend niya ang oras at araw ng kanyang Divine Mercy. Dahil ang Day of Justice ay malapit na. Kung sino ang hindi kukuha ng kanyang mercy,
hindi sasamantalahin ang mga araw na ito, sila ay napupunta sa door of justice ng ating Panginoon. So, ayun po. Ang Feast of Divine Mercy. Bubuksan lahat ng awa ng ating Panginoon. Nasa atin ang pagkilos. Meron naman po tayong 14 promises. Number 1, I promise that the soul that will venerate this image of divine mercy will not perish. I also promise victory over one's enemies already here on earth, especially at the hour of death. I myself will defend it as my own glory. Kung sino po ang magbe-venerate ng image ng ating Panginoong Jesus sa Divine Mercy ay hindi maiimpyerno. At victory over one's enemies. Ano po ba ang ating mga enemies? Hindi po ang ating kapwa, kundi ang mga devils. Yun. At saka sa hour of death, sa oras ng kamatayan, ay didepensahan tayo ng ating Panginoong Jesus. Number 2, the two rays denote blood and water. These two rays issued from the very depths of my tender mercy. When my agonized heart was opened by a lance on the cross, these rays shield souls from the wrath of my Father, and desire that the first Sunday after Easter be the feast of mercy. Whosoever approaches the fount of life as this day will be granted complete remissions of sins and punishment. Mankind will not have peace until it turns with trust to my mercy. So, ito nga po yung tungkol sa Divine Mercy Sunday. Complete remission of sins. At ang sanglibutan ay hindi makakahanap ng peace, ng kapayapaan kung hindi pupunta sa ating Panginoong Jesus sa kanyang divine mercy. Number 3, I desire that the Feast of Mercy be solemnly celebrated on the first Sunday after Easter. The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. So, ito rin po yung Divine Mercy Sunday na kailangan mag-Holy Communion, mag-confession. Ayun po. At yun nga po yung prayer for the Pope. Number 4, whoever will recite it will receive great mercy at the hour of death. So, kung sino po ang nagre-recite ng chaplet ng Divine Mercy at merong yung 3 o'clock habit. Kung hindi po mare-recite ang chaplet kahit ang 3 o'clock habit every 3 p.m. At makakatanggap ng great mercy sa oras ng kamatayan. Number 5, priests will recommend it to sinners as their last hope of salvation.
even if there were a sinner most hardened. If he were to recite the chaplet only once, he would receive a grace from my infinite mercy. I desire to grant unimaginable graces to those souls who trust in my mercy. So, ayun po na i-recommend ng mga pari ang Divine Mercy, ang chaplet, at kahit na ang mga titigas na puso, basta mag-recite ng chaplet ng Divine Mercy kahit isang beses, ay magkakaroon na siya ng grace mula sa infinite mercy ng ating Panginoon. At nagdi-desire siya, gusto niyang mag-grant, mabigyan ng unimaginable graces. Ano ba yung unimaginable? Diba? Hindi maisip, hindi masukat na biyaya ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Number 6. The souls that say this chaplet will be embraced by my mercy during their lifetime and especially at the hour of death. So, yun po, ang biyaya habang nabubuhay at pati sa oras ng kamatayan. Number 7, souls that will spread the honor of my mercy at the hour of death. I will not be a judge for them, but the merciful Savior. So, siya po ay hindi magiging hukom sa oras ng kamatayan, kundi isang Savior. Number 8, the prayer most pleasing to me is prayer for the conversion of sinners. Know, my daughter, that this prayer is always heard and answered. So, kaya nga po, di ba, ipanalangin din natin ang mga makasalanan dahil ito ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Gusto niyang makonvert ang mga makasalanan. Naghihintay lamang siya ng nakikiusap para sa kanila. Number 9, my mercy is greater than your sins and those of the entire world. So, ayun po. Ang awa, ang pagpapatawad ng Panginoon ay mas malaki kaysa sa mga kasalanan at mas malaki kaysa sa mundo. Kaya, di ba, walang magsasabi na ako ay makasalanan, sobrang makasalanan, mapatawad pa ba ako? Dahil ganito kalaki ang pagmamahal ng ating Panginoon. Number 10, to priests who proclaim and extol my mercy, I will give wondrous power. I will anoint their words and touch the hearts of those whom they will speak. So, sa mga pari naman po, na magpo-proclaim ng Divine Mercy, itatouch ang dila ng mga pari na sa bawat salita niya ay to anoint their words and touch the hearts, matatouch ang heart na kanilang mga nakakausap. Number 11, through this chaplet, you will obtain everything if what you ask for is compatible with my will. So, lahat po ng hihilingin kung nasa kalooban ng Panginoon ay ma-obtain, magagrant.
Number 12, when hardened sinners say it, I will fill their souls with peace, and the hour of their death will be a happy one. So, ang sinner po na magsasabi ng chaplet ng Divine Mercy ay magkakaroon ng happy death. Ano po ba yung happy death? Yun ba yung namatay ng natutulog? Hindi po. So, di ba yung iba nagre-request mamatay ng natutulog? Alam nyo ba, mas nakakatakot yun. Dahil kung hindi ka nakareceive ng mga sacraments, so kailangan sa kalooban ng Diyos na bago ka mamatay, ang gift ng kanyang happy death ay ang makareceive ka ng sacraments. Number 13, when they say this chaplet in the presence of the dying, I will stand between my Father and the dying person, not as a just judge, but as a merciful Savior. Ayun po. Sa oras na may mamamatay sa mga dying, kung merong isa na magre-recite ng Chaplet of Divine Mercy, ay siya ay dadating ating Panginoon hindi bilang judge, kundi bilang Savior. Number 14, ang last po. At 3 o'clock, implore my mercy especially for sinners, and if only for a brief moment, immerse yourself in my passion, particularly in my abandonment at the moment of agony. I will refuse nothing to the soul that makes a request of me in virtue of my passion. Ayun po. Yung chaplet. Yung 3 o'clock nga po na kung madadasal ang chaplet. Kung maaari nga lang, hindi lang isang chaplet. 2, 3, di ba? Para ialay sa mga sinners. Dahil marami ang nangangailangan ng ating panalangin. So, ito po ang ating topic, ang Divine Mercy, ang mabatahalang awa ng Panginoon. Ang mga images ng ating Panginoon na isa ng daluyan ng biyaya. Tapos ang novena na nag-uumpisa ng Good Friday at patatapos sa Divine Mercy Sunday, ang second Sunday ng Easter. So, ito po at punong-puno ng pangako ng mabatahalang awang ating Panginoon. So, ano pa? Saan pa? Ano pang hahanapin natin? Diba? Ayun nga po dito kay Saint Dominic Savio. If I do not become a saint, I am doing nothing. So, kung hindi ka pa maliligtas at maimpyerno ka pa, kanino pang kakulangan iyon? Kakulangan pa ba ng ating Panginoon na bubuksan ang kanyang floodgates of mercy at kung hahanapin mo siya, laging bukas ang Blessed Sacrament, nandun lamang ang ating Panginoon. Saan pa ba siya hahanapin? Hindi ba? So, nandito na ating Panginoon, lahat na ibinigay na sa atin upang makasama natin siya. Nauna na siya sa langit, pero naandito pa rin siya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang espiritu na gumagabay sa atin. So, ano pa? Ano pa ba? Ang sabi din niya, kung hindi ka
papasok sa kanyang door of mercy dahil hindi naman forever na nakabukas ang floodgates ng kanyang mercy. So, kung hindi ka papasok sa door of mercy, doon ka sa door of judgment, kung saan ang pagdurusa doon. Yun lamang po ang ating topic. Samantalahin po natin ang Divine Mercy Sunday, ang complete remission of sins and temporal punishments. Magandang araw. God bless. Salamat po.